Kaugnay naman po ng nalalapit na selebrasyon ng EDSA People Power, makakausap po natin si Senador Gringo Honasan. Magandang tanghali po sa inyo, Senator. Si Connie Sison po ito. Senator? Susubukan po nating balikan ang ating panayam kay Senador Honasan. Samantala, magiging simple at tahimik na lang daw ang paggunita sa anibersaryo ng EDSA People Power sa loob po ng Camp Aguinaldo at sa Malacanang. Ayon po yan na sa palasyo, panahon na raw para mag-move on. Balitang hatid ni JP Soriano. Kung noong isang taon, ganito kaingrande ang paggunita sa ika-30 taon ng EDSA People Power Revolution, ngayong taon, ni hindi sa EDSA gaganapin ang pagdiriwang. Isang simple at tahimik na paggunita na lang daw ang isasagawa sa loob ng Camp Aguinaldo at sa Malacanang. Sabi ng palasyo, dumating na raw kasi ang panahon para mag-move on. It's time to move on from just celebrating the past, remembering the past, and to move on into the whole aspect of nation building. The whole nation is evolving. We can't get stuck in the past. We paid for this with 14 years of martial law, trying to get out of this. We paid, there were people who paid with their lives, JP. So I cannot believe that people will just say, oh yeah, let's not get stuck in the past. It's not a matter of getting stuck in the past. It's a matter of using our history to learn our lessons. Si Lea Navarro, na aktibong lumahok noon sa People Power, may iba pang basa sa mga pasya at aksyon ng administrasyon. Yung pagbury nung diktador sa libingan ng mga bayani, konektado yon dahil parang ginagawa nila yung gusto ng mga Marcos. Kaibigan ng kasalukuyang presidente, no? Ang pamilyang Marcos. So, it's not surprising na ito ang mga sinasabi, no? Or ito ang mga preparasyon on a day which the Marcoses hate. Sinisikap naming kunin ang panig ng mga Marcos kaugnay sa mga sinabi ni Navarro. Sa February 25, magkakaroon ng hiwalay na pagdiriwang sa People Power Monument ang grupo ni Navarro para gunitain ang 1986 Bloodless Revolution. Binigyang diin din ni dating Pangulong Fidel Ramos, isa sa mga importanteng personalidad ng EDSA 1, wala namang masama sa simpleng selebrasyon. Pero hindi raw dapat basta makalimutan ang yugtong ito ng kasaysayan na nagpatalsik sa isang diktador. Sa akin lang, kung magkaroon tayo ng isang EDSA Learning Center, doon sa likod ng monumento, ha? JP Soriano, GMA News.